Sayang ang avocado. Oo, namumulaklak pa naman na. Kaya lang hindi naman natin pag-aari itong ano. Saka, masikip naman yung space niya. Kailangan niya ng, malawak na space para makapagsanga. Ha? Hindi. Putol-putulin nyo ng yan. Huwag muna ninyo basta-basta ilalagay yan dyan. Doon na lang sa labas. Putulin nyo ng mga ganyang kahahaba siguro. Tapos ilapag ninyo doon sa unahan. May pipick up na yan. Ayan, mag-start na po ang deep well drilling po ngayon. At sana po ay matapos kaagad kasi gusto ko na rin makauwi sa amin. Ito yung may babaw na tubo. Pang butas lang. Oo. Ayan. Isang mapagpalang araw na naman po sa inyong lahat. Good morning po. Pagkatapos po ng pagtatail sa mga banyo guys, ito naman pong deep well ang susunod na project po natin ngayon. Pagka kumapit po itong uod na ito sa balat mo guys, sobrang kati. Kaya pagka nakapitan po kayo nito, maghugas na lang po kayo ng may suka. Pero mabalahibo siya. O, tinan mo. Higad. Kakaibang higad to. Kakaiba. Siguro pag ito kumapit sa'yo, sigurado. Ang kati-kati siguro. Ngayon naman po guys, ayan, naghahanda na po sila para sa deep well drilling. So, ngayon naman guys ay tapos na po ang ating deep well. Ipapaliwanag na lang po sa atin o ituturo na lang po sa atin ni contractor kung paano po gagamitin po ito. Ito na po yung motor ng aming deep well guys. At ito naman po yung adjustan po ng pressure guys. Kung gusto mo ng high pressure or low pressure, yan lang po ang gagamitin mo. Ano po yung breaker? Papatayin muna. Saan yung breaker dito? Doon po sa likod. Papatayin yung breaker dito sa likod. Tapos, sundin niyo po yung drain. Ayun po yung drain mo. Ito yung nasa ilalim. Bubuksan ko ito. Lang po. Hanggang maubos yung tubig ng tangke. Ito. Tapos, ito lang po titignan niyo po. Basta maubos itong laman ng tangke na wala na lumalabas dapat na tubig dito sa ano. Oo. Tapos ano naman ito? Ano naman ito? Pressure gauge po. Ito na lang, wait lang mami. Ito muna po tinuturo ko po. Pag nawala na po lumalabas na tubig, isara nyo na lang po. Ito. Tapos hindi nyo po ulit yung breaker. Yun ang maintenance niya every month. Napakakulit po talaga ni Inday. Talagang naninigurado na hindi po magkakamali sa mga gagawin niya. Oo. Tapos ano yung sinasabi niya na pataasan yung ano, yung... Mataas na po ma'am, di na po pwedeng ituro po paano i-adjust po yun ma'am.
Kasi di nyo rin po maano po yun. Magkakaroon ng baka masira lang po pagka ano. Oo. Sabi niya, ituturo mo ro sa akin kung paano pataasan yung hindi naman kahit pressure. Yung mga pero kung iba hindi naman po tinuturo paano po anin yan, i-adjust yan. Naka-adjust na yan, high pressure na talaga. Opo, ma'am. Di po nyo pwedeng galawin po yan kasi pag ginalaw nyo po yan, tumaas yung pressure, sasabog yung tangke. Kaya hindi nyo po rin po pwedeng galawin po yun. Sige. Yun lang naman po yung maintenance niya, ma'am. Patayin po yung breaker, buksan to, i-drain kasi yung tangke. Dapat maubos mo na lahat ng tubig nito bago sindihan ulit. Kaya pag wala nang tumutulo dito sa valve, sarado nyo na po, tapos buksan nyo na yung breaker. Yun lang po yung maintenance niya every month. Okay. Sige, yun lang. Kung makatipid po sa kuryente. Ganun. Opo, para malakas rin lagi yung pressure po sa bahay niyo. Para malinis pati yung ano niya, yung loob. Hindi naman, ma'am. Yun talagang pinaka-maintenance ng tangke. Kasi napupuno ng tubig to eh. Pagkatagalan may sinusundan na pressure, hangin at saka tubig. 70% dapat lang ang tubig tapos 30% hangin. Kaya dapat dito, ma'am, malalaman niyo po kung kailan na talagang i-drain. Pag malamig na yung buong ano niya, mararamdaman niyo mamaya. Pag malamig, basta once dito mainit, tapos dito hanggang dito, dapat dito, ma'am, mainit yung ditong part na to hanggang dito. Tapos tubig lahat kasi ito, dapat malamig dito. Oo, mainit yung itaas, yung sa ibaba malamig. Okay. Pero pag ano po, ma'am, sa katagalan, ma'am, pag inawakan nyo to, kapag kailangan na talagang i-drain, mararamdaman nyo na malamig na to. Ibig sabihin, puno ng tubig yung tangke. Kailangan i-drain talaga. Oo. Pag i-drainin mo, ubusin mo yung tubig. Opo, ma'am, bago po sindihin ulit yung breaker. Sige. Pero bago po ay magde-drain, patayin nyo muna po yung breaker. Baka mag-drain po ay nakabukas yung breaker. Patay. O nagde-drain kayo kasi pumapasok din yung tubig. Ganun pala. Kailangan po talaga, patayin mo na yung breaker bago mag-drain. Yun lang ho, wala na. Wala na po, ma'am. Okay, sige. Wala na pong gagalawin dito, kahit saan po dyan, wala na pong gagalawin. Lang po yung maintenance nito. Ngayon, ma'am, pag may scenario po na nangyari, wala kayong tubig, tapos gumagana yung makina, pakipatay na lang po yung breaker, tapos tawagan po kami. Sige, yun lang. Pag napansin nyo po na umaandar tong Jetmatic pero wala kayong tubig, pakipatay na lang po agad yung breaker. Huwag pong pilitin. Kasi uusok ano. Opo. Tsaka masusunod po yung motor. So, hanggang dito na lamang guys at sana po ay marami na naman po kayong natutunan sa aking bagong ibinahagi sa inyo at kung nag-enjoy po kayo, pa-likes, comment, and subscribe naman po. Bye guys!